Attention mga SSS pensioners. So question, paano maibigay ang second tranche 1,000 pesos pension increase? Tutunghayan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta naman kayo mga ka-vlogs? Narito po ang mga suggestion. Paano nga ba maibigay ang second tranche 1,000 pesos pension increase para sa mga pensyonado ni SSS. Mamaya-maya isa-isahin natin yan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo pa ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang ating notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So since marami po talaga ang nag-aantay dito sa second tranche, 1,000 pesos pension increase ng mga pensyonado natin kay SSS, at talagang nahihirapan si SSS na maibigay ito. Sa katunayan, sa mga nagdaang stakeholders forum na sinasagawa po nationwide noong nakaupo pa sa pwesto bilang presidente ng SSS, si Rolando Ledesma Makasait, ay lagi itong natatanong tuwing open forum mga ka-vlogs, at lagi na din naman na pareho ang sagot ng SSS President dati na hindi ito kakayanin, hindi pa kaya ni SSS na ibigay ang naturang second tranche dahil di umano kakailanganin sa 42 to 45 billion a year, rough estimate po yan, no, para maibigay. And ayon po sa dating SSS President, ay kung pipilitin po na ibigay ang naturang second tranche, baka hindi po magtatagal ang SSS. So yun po ang dahilan bakit nahihirapan ang SSS na ibigay nitong second tranche 1,000 pesos, no? Pero sa kabilang dako naman, no, sapat naman ang pondo ng SSS, no, regarding dito sa second tranche. Sa katunayan, last year 2023 ay meron pong 83 billion pesos na net income ang SSS, no? Last year po yan mga ka-vlogs. So since ngayon wala na tayong SSS president dahil nga po nag-resign na si Mr. Makasait, at ngayon ang meron tayo is ang officer in charge or ang OIC na si Attorney Walter P. Agas, no? At tayo ay nag-aantay na merong maipapalit or maitalaga ang Pangulong Bongbong Marcos na susunod na magiging SSS President, dahil ang presidente naman ng Pilipinas ang siyang may power to appoint sino po ang ilalagay dyan sa SSS, dahil ang SSS po ay pinapatakbo naman po yan at nasa ilalim ng ating pamahalaan mga ka-vlogs. So may mga suggestion po paano nga ba maibigay itong second tranche, dahil ulitin ko, nahihirapan nga po si SSS na ibigay ito. Unang-una po, kung hindi po kaya ng SSS na ibigay sa lahat ng mga pensyonado itong second tranche, dahil kakailanganin nga po daw ng nasa 42 po to 45 billion a year. Kasama na po dyan yung bonus every December, yung 13th month, no, na mayroon sa SSS para sa mga pensyonado. Well, kung hindi talaga kakayanin na ibigay sa lahat, pwede naman po siguro, no, ang option 1 natin ay kalahati muna ang ibigay, no? Instead of 1,000 pesos, gawin mo ng 500 pesos, no? Kung hindi kakayanin doon sa 1,000, baka pwedeng hatiin muna yung second tranche, hatiin sa pangalawa, no, sa dalawa. So 500 muna. So kung 42 billion or 45 billion a year ang kailangan, at least nasa kalahati lang tayo, no? Nasa 22 to 23 billion lang ang kailangan a year. So I think kayang-kaya ni SSS yan.
no? Kayang-kaya talaga na ibigay kung kalahati muna sa 1,500 pesos muna, mga ka-vlogs. So, una po yun na suggestion. Paano nga ba maibigay ng tuluyan itong second tranche, no? Hatiin yung second tranche, 500 muna para hindi masyadong mabigat, no? Kay SSS na maibigay ito. So, meron din po tayong pangalawa na suggestion, no, na po pwede pong i-apply ng SSS. Sa ngayon kasi, no, tinatayang nasa 3.5 million na mga pensyonado ni SSS ang tumatanggap buwan-buwan ng pensyon. At yung 3.5 million na yan, ewan ko kung tumaas na ba kasi every month meron namang nadagdag na pensyonado. So, last data kasi is 3.5 million yung pensyonado ni SSS. So, ang mga pensyonadong yan, iba-iba po ang halaga na tinatanggap. Merong malaki, may maliit. Merong 10,000, merong 12,000, merong 15,000, merong 8,000, merong 5,000 monthly. Ang pinakamababa na pensyon na tinatanggap niyang pensyonado ni SSS sa ngayon ay nasa 2,200 monthly. Pinakamababa na po yun, mga ka-vlogs. So, iba-iba po ang pensyon na halaga. Kasi iba-iba din po sa ang contribution, no? Nung nagtatrabaho pa kayo o nagko-contribute pa kayo. So, doon kasi yan nagbe-base, mga ka-vlogs, no? Ang computation, magkano ang inyong matatanggap na pension monthly. So, ito nga yung pangalawang option natin, no? Bakit hindi na lang gawin ni SSS na yung 1,000 pesos ibigay muna, no? Ibigay muna sa mga nasa mababang pensyon na tinatanggap monthly. Halimbawa, mag-bracket sa SSS. Halimbawa lang po yung mga 5,000 below, no? 5,000 to 2,200 monthly pension ang tinatanggap. Yun muna. No, yun muna ang bibigyan ng 1,000 piso na second tranche, no? Pangalawang option po yun. Kahit pa paano, no, hindi mahihirapan si SSS dahil hindi lahat. Maiintindihan naman siguro doon sa mga malalaking pensyon ang tinatanggap, no? Naunahin muna yung mga maliliit ang pensyon na tinatanggap. Gaya nitong mga 5,000 to 2,000 ang pensyon monthly, no? Dahil talagang hindi po yan sapat. Yung pensyon na yan, alam nyo, yung pensyon na 2,200, 3,000 monthly, abay, kulang na kulang po yan sa nagtataas ang bilihin ngayon, sa nagtataas ang mga basic needs and prime commodities, no? Buti sana kung walang maintenance na gamot, ang mahal ng maintenance na gamot, no? Buti sana kung hindi nagpapa-check up, buti sana kung hindi ma-hospital, no? Ang pensyonado, paano na lang kung magka-hospital? Paano na lang kung may maintenance sa gamot? Aba, yung 5,000, yung 3,000 na yan, lalamunin yan. Wala pang isang araw. Ubus na yan. No? So, kakain pa yan. So, talagang kulang na kulang ang pensyon na 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, no? Monthly. Kaya, itong option na ito, na pwede naman i-apply, pwede naman po gawin ng SSS, baka naman mga commissioners, no, na pwede niyo itong i-apply sa ating mga pensyonado kahit paano, no, bukod sa hindi kayo mahihirapan sa pagbibigay dahil at least mas maliit na pondo ang kailangan, mas makakatulong pa tayo sa mga pensyonado na talagang mababa ang pensyon, kahit pa paano makakatulong sa kanila itong second tranche 1,000 pesos. So yun po ang mga suggestion na gusto natin ipaabot sa SSS management, lalong-lalo pa sa mga commissioners. No, alam ko matatalino po kayo, alam ko inaaral nyo ang second tranche, no? Gaya ng sinabi nga dati ng last management, ay puspusan ng pag-aaral para maibigay. Paano nga ba maibigay ang second tranche? So, eto, magbibigay na tayo ng suggestion para sa inyo, no? Parang simple lang naman ang suggestion na yan. Alam ko matatalino kayo at alam ko gets nyo ang mga suggestion na yan. Kaya baka naman i-consider ninyo para sa ating mga pensyonado.
Kayo, mga SSS pensioners, alin doon ang mas gusto ninyo? Alin doon ang mas pabor kayo? Una, no, ibigay ang kalahati na 5 instead of 1,000, gawing 500 pesos. Pangalawa, ibigay muna ang 1,000 pesos, second tranche para sa mga nasa mababa ang pensyon na tinatanggap monthly, yung mga nasa 5,000 to 2,000 monthly. Alin doon ang mas pabor sa inyo? Komento nyo na po sa comment section na nasa baba. Pakilakip nyo yung buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ko matapos sa video na to, kung gusto nyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Maging miyembro po kayo dito sa aking channel para po makasali kayo sa ating mga giveaways ngayong paparating na Pasko. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano, no? Pag-uusapan natin ang mga mahalagang makibagay na may kinalaman po sa benepisyo at iba pang usapin sa pagiging pensyonado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo ring i-like ang video na to. At kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.